kahapon po. Kahapon. Sir, kahapon may statement na po kayo about dun sa nahuling Chinese national. For soundbite sa purposes po, ask po sana namin ngayon yung video reaction nyo and with relation sa Senate Bill 2951 po na sinusunod po. Alam niyo, kanina, natanong ako sa isang kapihan. Kaya nyo lang ginagawa yan kasi eleksyon. Sabi ko, hindi. You were not listening or paying attention. Nung nag-file ako nung 2951, February pa, hindi pa nagkakampanyahan. Final ko na yung foreign counter espionage law bill. Para matugunan itong mga nangyayari nito kasi obsolete na yung Commonwealth Act 616, 1941 pa. Obsolete na yung Batas Pambansa 39 tungkol sa mga SPA. Kaya final, hindi pa ito nangyayari itong mga ulihan. So nangyari ito, tapos naalala ko tuloy, tugon to sa nagtanong sa akin kanina, nobody was listening. In 2023, I showed pictures, 5 or 6 pictures. Sabi ko, sa media, sabi ko, ito yung San Decay 1, ito yung San Decay 2, ito yung San Decay 3. Wala umintindi sa akin nun. Kasi hindi mo maintindihan kung saan yung San Decay. O ano yung San Decay? Nasa dyaryo nung isang araw, di ba? Who was the first one to respond? Modesty aside, when that incident happened. Si Tol. Di ba ako yung una sumagot nung nagpa-picture-picture ng China? Di ba? So ang tanong mo ay, anong reaksyon mo doon sa nangyari kahapon? Yes, sir. Connected lahat yun, boss. Connected lahat yun. Pinakita ko yung picture ni San Decay 2023. Pagkatapos ng Senate hearing natin, bago mag-on the eve of the balikatan exercises, nagpa-selfie-selfie yung China Coast Guard. Pagkatapos ng Senate hearing natin kung saan kinonfirm ng National Security Council na merong foreign meddling, baka may foreign meddling sa eleksyon, nahuli na itong MC grabber ng China. So tapat pa ng Intramuros. Pero, noong February, meron na nahuli doon. We were not listening. Meron na nahuli doon sa Intramuros. Ganun din. Pabalik-balik sila. Pero hindi na nakakatakot. Ang nakakatakot yung mga nahuli ngayon, nahuli noong January, December, siguro hindi lang na-ventilate ito, yung mga nasa malls. Yung mga nasa malls, bakit sila nasa mall? Nahuli yun sa El Grande, Island sa Sulit. Nakakulong na yung hindi ko ma-pronounce yung pangalan. Nahuli na yung sa Palawan 5. Nahuli yung mga nagdo-drone-drone, nagpipicture-picture. Nahuli yun dito sa Makati, sa Antonio Village, marami pang iba. Yung sa malls na nahuli, sa tabi ng malls, anong ginagawa nila doon? Yung gadget nila, hindi lang nare-reveal, kaya makuha, masagap, yung credit card numbers nyo. Ano mangyari pag nasagap yun? Online scam, baby. Online scam. Wala naman yung bank. Kaya napunta yung mga kababayan natin doon para mag-celebrate ng birthday sa mall. Nag-shopping pag mayroong birthday. Tapos ma-scam na gano'n, may katarantaduan na yun. Niyurap na yung ating dignidad bilang ibang bansa. Mananakawan pa tayo ng pinag-arapang pera ng ating mga kababayan. Mali, di ba? Yes. But nobody's denouncing this. Correct. Di ba? Nagtagalit tayo. Ay, na-scam. Anak lang. Ganyan. Sana lumabas na yung report ng NBI. Bakit ang daming nahuli? Yung nahuli kahapon sa NBI, sa Intramuros, mga ganong gadgets din, nasa tabi ng mga malls. Oo nga. Ganun. Paano pinukuha ng mga doon? Wala pa namang early voting sa mall. Di ba? Credit card transaction. Nakakatakot ba yun? Hindi delikado nangyari. Ang dami na tayong mga kababayan. Nag-away-away na nga sana. Na-online kami. Kanina magagalit na sa gobyerno. Magalit sa banking institutions. Magalit sa central bank. Diba? Meron namang ibang teknolohiyang gumagawa na hindi dapat. Ganun din yung nilabas ko yung Infinitus. I'll be having another hearing on Monday. This coming Monday. Infinitus will be invited. Infinitus will be invited. DFA will be invited. Gusto ko invite yung DFA. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa sinasamon, iniimbita yung Chinese ambassador sa Ross Boulevard na president ng DFA. Research nyo, 2019, 2021 election sa Canada, nag-interfere din ng China. Nagkaroon ng 194 pages na report of a committee of the parliament. Na-involve po sila, nakialam sila, nag-medal sila, nagpunto sila ng kandidato. 2019-2021, which resulted in the expulsion of several Chinese diplomatic officials in Canada. Dapat ngayon pa lang na hindi ko alam kung nandito si Secretary Manalo, ilang beses na ako nakikiusap. Itatawag na niya yung Chinese ambassador. Ang dami lang incidents na nangyayari. Yung drone na lang. Hindi ko na makatang-isip yung drone. Nakita niyo yung drone. 5 Philippine Navy na nagbubuhat, di ba? Ang daming drone. Hanggang sa ngayon na hindi pa nahuli. Hindi natin kaya hulihin lahat yun. Kung merong Ghostbuster, dapat merong Drone Buster. Hindi natin kaya hulihin yun. Nandito pa, meron na sa Manila Bay. Ano ginagawa nila? Nag-i-espiya. Sinong ini-espiyahan? Ang Pilipinas. Para kanino? China. Yun.
Sir, follow-up na po. Follow-up o last question? Last question, sir. Yes, This coming Chairman. Monday, sir, sabi niyo may hearing po kayo. Opo. Possible po ba na mapapangalanan yung mga Chinese sponsored na mga kandidato this coming election? Ang pwedeng magsalita dyan, National Security Council. Hindi ako kasi, kung sa akin, ay parang improper. Kasi kandidato rin ako. Meron din naman akong delikadesa. Ayoko din naman manira ng kapwa. Ayoko manira ng kapwa. Lahat naman ako mga kandidato ay meron ding magagandang intensyon. Ayoko naman siraan sila. Siguro baka nagamit lang sila o hindi nila alam. Kagaya po ng mga nakakasama sa nag-i-engage sa mga discussion ng mga troll na hindi tao, nagiging part na ng organic. So, ayoko silang sirain. Tayo po ay Kristiyano rin at meron din po silang magandang mithiin sa bayan. Hindi na po ako para ang pumula sa kanila. Ayoko po magbintang. Nanggaling po yan sa National Security Council. Siguro po sa mga susunod na pagkakataon, mapupukaw din ang kaisipan ng COMELEC. COMELEC will be invited, definitely, this coming Monday. Siguro, dun sa Certificate of Candidacy, ilagay na lang doon sa baba na isa sa mga panunumpaan that I will not support any foreign power or I will not accept any funding support coming from any foreign power whose interests are inimical to the interests of the Filipino people. Lagay na lang, underoath naman yun. Pero yung para ako maghusga ng kapwa, ay hindi ko po kayang gawin yun. China pa ang pumigil dyan eh. Hindi natin masasabi kung ano yung gagawin nila. Pero tanongin yung sarili ko. Simula nung nilabas ko yung kontrata, sumagot na ba ang China para sabihin hindi totoo yung kontrata? Simula nung nilabas ko yung mga screenshots ng mga chats na dinidenounce ang gobyerno, si BBM, lahat din, sinisiraan. Dininay na ba yan ng China? Simula nung nilabas ko yung cheque, Bank of China, BGC account, dala ko nga rito eh. Nasaan na? Gusto nyo makita ulit? Simula nung nilabas ko ito, dininay na ba nila na mayroon din itong bank account? Dininay na ba nila yung signatories? Dininay na ba nila yung branch? Dininay na ba nila yung account? Dininay na ba nila yung issuance ng check? Dininay na ba nila ang emission nila sa Infinitus? Wala. Lumabas na ito, pero tinanggi ba nila na mali ito? Hindi na sinungalingan ba nila ito? Hindi. Lahat ng sinabi ko, hindi pa nila pinapasinungalingan. Hindi pa nila sinasabi, nagbobola lang yan si Tol. Ano ba? Yung nahuli kahapon sa Intramuros, sinabi ba nila na wala silang kaano-ano doon? Wala silang kinalaman? Wala. Ano lang ang sinasabi nila? Ito ay ginagawa na ng isang kandidato dahil malapit na eleksyon. Hindi naman nila. Una-una, mali yun ha. Sinabi ko sa inyo, final pa yung bill, February pa. Sinabi ko sa inyo, pinakita ko yung Sandy Gale, 2023 pa. Wala pang eleksyon nun. Wala pang alyansa nun. 2023 pa yun. O baka 2022 pa yun. Diba? Ito ngayon, yung aligasyon dito, hindi nila matanggi. Iniiwan na lang nila yung usapan. Kaya ang ginawa nila, pumunta na, nagpa-selfie na lang sila doon sa Sandy Gale noong 26 April. Pero hindi pa ito tapos. But again, I reiterate, marami po tayong mga kababayan Chinoy na malaki ang naging contribution sa ating ekonomiya, sa ating kultura, sa akatid. Hindi po natin sila minamasama. Magagaling po sila Pilipino. Ang masasama lang po, itong mga espiya. Ang masasama lang po, yung mga espiya nakapasok na ngayon sa pamahalaan. Meron na po akong alam nasa directorial level pa, mataas. Nakapasok na. Kaya marami tayong babaguhin batas kung papalarin ako manalo ulit. Pagpasok mo sa pamahalaan, required kang police clearance, NBA clearance. Di ba? Yung police clearance, NBA clearance mo, forever na yun. Paano kung after 5 years na-recruit ka ng China, na spy, wala ka na, valid pa rin yung clearance mo. Kaya kailangan magkaroon ng regular security clearance, especially when you are being promoted. That should be part of the civil service norm. Kung mapupromote ka na, halimbawa, ikaw ay clerk 2, o magiging clerk 3, magiging clerk 2, o dapat may panibago kang security clearance because you will have access to important documents you might encounter which would require a clearance. Di ba? Yun po siguro yung mga dapat